Ang malamig na hangin sa may Roxas Boulevard ang nagdadala sa kanyang boses. Iyon ang tunay na bahay niya ngayon. Ang semento at ang ingay ng mga sasakyan. Hindi na ang mga entablado na may kumikinang na ilaw. Sa tabi niya, may 10 pares ng mga matang nakatingin sa kanya, nangingislap na parang maliliit na bituin. Ang mga batang ito ang dahilan kung bakit siya bumabangon araw-araw. Sila ang 10 saksi ng pag-ibig. Hindi ng pag-ibig na nagdulot ng sakit, kundi ng pag-ibig na nagbibigay buhay. Kumanta siya ng paglimot. Nagsimula siya sa mahinang boses na tila nagkukwento ng isang sikreto. Ang mga salita ng kanta ay para sa nakaraan, para sa alaala ng isang sikat na mga awit na nagngangalang Stella Montejo. Sabi ng kanta, kalimutan mo na siya. Kalimutan mo na ang sakit. Pero paano mo kakalimutan ang sakit kung ang mismong taong nagbigay nito ay nasa harap mo? Sa gitna ng kanta, nang tinig niya ang pinakamataas na nota, nakita niya ang isang itim na kotse na dahan-dahang huminto sa di kalayuan. Hindi siya tiningnan ng mga bintana na tinted. Pero alam niyang naroroon siya, ang lalaking sumira sa lahat ng pangarap niya. Si Julian de la Cruz. Parang tumigil ang mundo ni Stella. Parang bumalik siya sa isang masamang panaginip na 10 taon na niyang tinatakbuhan. Ang bilis ng tibok ng puso niya ay pumantay sa ritmo ng kanta. Pinilit niyang magpatuloy para sa mga bata. Para kay Leo na nakatitig sa kanya, ang mga matang kasing gulang ng kaluluwa niya. Para kay Mia na nakahawak sa kanyang kamay, na tila alam na may masamang mangyayari. Ang bawat salita ay isang panalangin. Nagtataka si Julian kung bakit niya kinakanta ang paglimot. Hindi ba't sinabi ko na sa'yo, hindi mo siya kailangang kalimutan dahil hindi na siya babalik. Ang sarili niyang tinig ang pumapasok sa kanyang isip. Ang huling beses na nakita niya si Julian ay nasa isang press conference. Ang lalaki ay nakatayo sa likod ng entablado na may matigas na mukha na tila isang pader. Pinilit niyang huwag mag-isip. Pinilit niyang mag-focus sa kanta. Ang tinig niya ay tila ang isang ibon na lumilipad sa kalangitan. Pero habang kumakanta siya, napansin niya ang isang bagay na nagpabalik sa kanya sa lupa. Si Julian de la Cruz, ang CEO na yon na laging may matigas na mukha, na parang hindi man lang siya nakakakita ng isang tao, ay nakatitig sa kanila. Ang mga mata niya ay nakatitig, na tila hindi makapaniwala. Nanginginig ang mga kamay ni Stella. Nakita niya ang mga mata ni Julian at may isang bagay na nagpakaba sa kanya. Ang mga mata ni Julian ay hindi nakatitig sa kanya. Hindi sa isang babaeng naghihirap sa buhay, kundi sa mga batang nasa tabi niya. Ang bawat isa sa 10 bata ay may sariling mukha, may sariling personalidad. Ang mga mata ni Leo, ang ngiti ni Mia, ang mga dimples ni Ben, ang mga mata ni Julian ay naglipat mula sa isang bata patungo sa isa na parang naghahanap ng isang bagay. At pagkatapos, nag-iba ang ekspresyon ng kanyang mukha. Hindi iyon galit, hindi iyon awa. Iyon ay purong pagkabigla. Hindi, sabi ni Julian, hindi ito posible. Ang bibig ni Stella ay bukas. Hindi niya maintindihan ang nangyayari. Nag-umpisa siyang mag-alinlangan. Siya ay nananahimik. Ang boses niya ay naglaho. Nagsimula siyang maglakad palayo. Mama? Tanong ni Leo. Bakit ka tumigil? Wala lang anak. Tara na. Bulong ni Stella. Sino siya? Tanong ni Mia. Kilala mo ba siya? Huwag kayong mag-alala, sabi ni Stella. Basta tara na. Ngunit huli na ang lahat. Ang pintuan ng kotse ay bumukas at ang malaking lalaki na sumira sa buhay niya ay lumabas. Ang kanyang mga mata ay tuwid na nakatingin sa kanila. At ang mga mata ng mga bata na puno ng pag-ibig at walang muwang ay nakatitig din sa kanya. Sila ay ang 10 saksi ng pag-ibig at ang kanilang pag-ibig ay magiging saksi para sa kanya. Stella, bulong niya, pero hindi na ang pangalan niya ang importante. Ang pangalan niya ay ang nakaraan. Ang mahalaga
ay ang mukha na nasa harapan niya. Ang mukha ng isang lalaki na ngayon ay nakatitig sa mga mukha ng 10 bata na may matinding pagkakahawig sa kanya. Naglakad siya palapit sa kanila. Ang mga mata niya ay puno ng pagdududa, pagkabigla, at isang bagay na hindi maintindihan ni Stella. Takot, takot. Takot ang nararamdaman niya sa taong iyon. At iyon ang naramdaman ni Stella ngayon. Takot. Takot na hindi niya kayang kalimutan. Ang taong sinisikap niyang kalimutan ay nasa harapan niya at may isang bagay sa kanyang mga mata na nagsasabi sa kanya na hindi na niya ito matatakasan. Tumigil siya at ang lahat ay tumigil sa paligid nila. Teka, sabi ni Julian, bakit sila? Wala kang alam, sabi ni Stella. Wala kang alam tungkol sa kanila. Hindi sumagot si Julian. Tumingin lang siya sa mga mata ni Stella at pagkatapos ay sa mga mata ng mga bata. Ang mga bata ay nakatitig din sa kanya at sa kanilang mga mata, nakita niya ang isang bagay na nagpabalik sa kanya sa nakaraan. Ang sarili niyang mga mata. Isang matamis na ngangiti ang lumabas sa mukha ng mga bata. Teka, sabi niya ulit. Ang mga mata ni Stella ay puno ng luha. Hindi niya kayang magsalita. Hindi niya kayang mag-isip. Hindi niya kayang huminga. Ang lahat ay tumigil. Tumigil ang lahat. Tumigil ang mundo ni Stella. At sa gitna ng katahimikan, isang malalim na boses ang narinig niya na parang isang panaginip. Ang mga bata, sabi niya, sila ang mga anak ko. Sila ang mga anak ko. Ang mga salitang yun ay lumabas mula sa bibig ni Julian nang hindi niya sinasadya. Parang may isang puwersa sa loob niya na umamin sa isang katotohanan na hindi pa kayang tanggapin ng utak niya. Sa buong buhay niya, sanay si Julian na kontrolado ang lahat. Ang kanyang imperyo sa entertainment, ang kanyang reputasyon, ang bawat galaw niya. Ngunit ngayon, sa isang madilim na sulok ng kalsada, may 10 maliliit na mukha ang nagpabagsak sa kanyang buong mundo. Tinitigan niya ang mga bata. Nariyan ang mga mata niya kay Leo, ang matangos niyang ilong sa isa pa, ang hugis ng kanyang labi sa isa pa. Para siyang nakatingin sa 10 iba't ibang bersyon ng sarili niya na parang mga salamin na nagpapakita ng isang nakalimutang bahagi ng kanyang pagkatao. Ito ay hindi posible, sabi ng lohikal na utak niya. Kailan? Paano? Ang huling beses na nakita niya si Stella Montejo ay 10 taon na ang nakararaan bago niya sinira ang karera nito para protektahan siya mula sa isang mas malaking banta. Hindi niya inakalang magkikita sila ulit, lalo na sa ganitong paraan. Lumapit siya. Stella, sabi niya. Ang kanyang boses ay hindi na ang malamig na tinig ng isang CEO, kundi ang boses ng isang tao na naghahanap ng kasagutan. Ang mga batang ito, tinaasan siya ng kilay ni Stella. Ang mga mata niya ay puno pa rin ng galit at sakit. Wala kang alam sa kanila, ulit niya. Wag na wag mo silang gagamitin para sa kung anuman ang balak mo. Hindi pinansin ni Julian ang banta. Hindi, Stella. Hindi mo ako naintindihan. Tumingin ka sa kanila. Tumingin ka sa kanila at sabihin mo sa akin na hindi sila. Tumigil siya. Hindi niya matuloy ang salita. Ang mga anak ko. Natawa si Stella, isang maikling tawa na puno ng pait. At sa tingin mo, ano ako? Isang pabrika ng bata? Julian, hindi ako magiging sinuman para sa'yo. Hindi noon. At lalong hindi ngayon. Walang anumang bagay na nag-uugnay sa atin. Wala. Ang kanyang mga salita ay tumama kay Julian na parang suntok. Hindi lang ito tungkol sa mga bata. Ito ay tungkol sa 10 taon ng galit na ngayon ay sumasabog sa harap niya. Pero hindi siya rumiresponde sa emosyon. Bilang isang business magnate, ang tanging alam niyang gawin ay ayusin ang problema at sa kanyang isip may solusyon. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tumawag sa kanyang secretary. Magdala ka ng isang blankong tseke, agad-agad.
dito sa may kanto ng Roxas at Vito Cruz. Anong ginagawa mo? Tanong ni Stella, ang kanyang tinig ay nanginginig. Ito ang tamang paraan para ayusin ito, sabi ni Julian na parang kausap niya ang isang miyembro ng kanyang board. Hindi ka na kailangang magtrabaho sa kalsada. Tutulungan kitang bumalik sa showbiz. Patawad, alam kong nasaktan kita noon, pero ngayon ay aayusin ko ang lahat. Napakunot ang noo ni Stella. Ang kanyang mga mata ay parang dalawang nagliliyab na apoy. Akala mo ba, Julian? Sino ka para humarap sa akin at mag-alok ng pera? Sabi ni Stella, ang kanyang tinig ay tumaas. Matapos ang lahat ng ginawa mo, matapos mo akong sirain, akala mo ba, mabibili mo ang mga anak ko at ang sakit na idinulot mo? Dumating ang kanyang secretary. Mabilis niyang kinuha ang tseke at ang panulat na tila nagmamadali. Isinulat niya ang isang malaking halaga at iniabot kay Stella. Ito ang para sa'yo. Ang mga bata ay may karapatan sa isang magandang buhay. Tiningnan ni Stella ang tseke. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Hindi ito tungkol sa halaga. Ito ay tungkol sa insulto. Hindi mo naiintindihan, bulong ni Stella. Hindi ito tungkol sa pera. Ano pa ba ang kailangan mo? Tanong ni Julian. Ang kanyang pasensya ay nauubos na. Lahat ng ito ay mag-iiba. Ang mga bata ay magkakaroon ng mga guro, magandang damit, magandang pagkain. Hindi ka na magiging ganito. Doon sumabog si Stella. Kinuha niya ang tseke at sa isang mabilis na galaw, hinati niya ito sa gitna. Pagkatapos ay muli at muli, hanggang sa maging maliliit na piraso. Hinagis niya ang mga piraso sa mukha ni Julian. Hindi ko kailangan ng pera mo, Julian. Sigaw ni Stella, ang kanyang mga luha ay umaagos. Hindi mo mabibili ang karangalan ko. Hindi mo mabibili ang pagmamahal na meron ako para sa kanila. Tumalikod siya, hinila ang mga bata, at tumakbo palayo. Iniwan niya si Julian sa gitna ng kalsada, napapalibutan ng maliliit na piraso ng papel na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Bumalik si Julian sa kanyang kotse. Ang galit at pagkalito ay nasa mukha niya. Paano? Paano niya naiwan ang isang babaeng ganoon? Isang babaeng mas gusto ang kanyang dignidad kaysa sa pera? Ang kanyang pagkaunawa sa mundo ay nabaluktot. Pagdating niya sa kanyang opisina, agad siyang tumawag ng emergency meeting. Ang media, sabi niya sa kanyang PR team. Gusto ko silang ipaalam tungkol sa isang bagay na personal. Hindi ako pwedeng maghintay pa. Gusto ko silang mag-organisa ng isang press conference. Sir, sigurado po ba kayo? Tanong ng kanyang PR manager. Ito ay magiging isang malaking kontrobersya. May karapatan ng publiko na malaman ang katotohanan, sabi ni Julian. Ang mga bata ay kailangan kong makilala. Sila ang mga anak ko. Hahanapin ko sila. At ang tanging paraan para magawa ito ay sa pamamagitan ng isang DNA test. Hindi sumagot ang kanyang team. Alam nila na kapag nagdesisyon na si Julian, wala nang makakapigil sa kanya. Pagkatapos ng ilang oras, ang mga news outlet ay dumating. Julian, suot ang isang itim na suit, ay humarap sa mga reporter na may malamig na mukha. Hindi ko inaasahan na mangyayari ito, sabi ni Julian. Ang kanyang boses ay kalmado. Ngunit ngayon, may 10 bata na nakita ko na tila may malaking pagkakahawig sa akin. Hindi ko sila makikilala ng walang patunay, kaya humihingi ako ng DNA test. At sa sandaling mapatunayan, tatanggapin ko ang aking responsibilidad bilang isang ama. Isang flash ng kamera ang sumunod. Isang reporter ang kumuha ng isang larawan. Sa isang segundo, ang balita ay nasa lahat ng media outlet. Sa isang malaking screen, makikita ang larawan ni Julian at ang isang malaking headline na nakabold. Ang 10 anak ilegitimo ni Julian Dela Cruz. Hindi na ang boses ni Julian ang narinig niya. Ngayon, ang bawat sulok ng Maynila ay tila sumisigaw ng isang headline. 10 anak ilegitimo ng Salcedo
CEO, isiniwalat. Ang simpleng buhay na pinaghirapan ni Stella ay gumuho sa isang iglap. Ang mga dating tagahanga na dati ay humahanga sa kanyang boses ay ngayon ay nakatitig sa kanya na parang isang kriminal. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagdududa, pag-insulto at paghatol. Sa kanilang maliit na bahay, ang mga bata ay nagtatago sa ilalim ng isang kumot, ang kanilang mga maliliit na katawan ay nanginginig sa takot. Si Stella ay nagtatago sa kanila sa likod ng pintuan. Ang kanyang puso ay parang tambol na malapit ng sumabog. Bakit? Tanong ni Mia. Ang kanyang boses ay puno ng takot. Bakit po nila tayo hinahanap, Mama? Hindi sumagot si Stella. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Paano niya ipapaliwanag sa mga bata na ang lalaking naghahanap sa kanila ay ang parehong lalaki na sumira sa kanyang buhay. Bumukas ang TV. At doon, nakita niya si Vanessa Soriano, ang kanyang dating karibal, na nakaupo sa isang sikat na talk show. Ang ngiti ni Vanessa ay matamis, ngunit ang kanyang mga mata ay nagtatago ng isang malalim na puot. Ang mga bata ay dapat na protektado, sabi ni Vanessa. Ang kanyang boses ay malambot at puno ng malasakit. Huwag nating husgahan ang isang ina, pero dapat ding malaman ng publiko na ang pag-ibig ay hindi dapat gamitin para sa pera. Naramdaman ni Stella ang galit na kumalat sa kanyang katawan. Alam niya na ang mga salita ni Vanessa ay tila nagpapahiwatig na siya ay isang oportunista. Huwag mong paniwalaan, bulong ni Stella. Huwag mong paniwalaan, mga anak. Ngunit ang mga salitang iyon ay hindi sapat. Ang mga balita ay nagpatuloy at ang mga mukha ng mga bata ay nasa bawat screen. Hindi niya kayang protektahan sila sa loob ng bahay. Kailangan nating gawin ang isang bagay, sabi ni Stella. Hindi na tayo makakapagtago. Anong gagawin natin, Mama? Tanong ni Leo. Tumingin si Stella sa mga mata ni Leo. Nakita niya ang isang bagay na hindi niya nakita noon. Katapangan. Ang mga mata niya ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang sariling katapangan noon. Sa isang iglap, nagdesisyon siya. Haharapin natin sila. Kinabukasan, lumabas si Stella sa harap ng kanyang maliit na bahay. Hawak ang mga kamay ng mga bata. Ang mga reporters ay nagunahan. Ang mga kamera ay kumikislap. Ngunit hindi na siya natakot. Ang kanyang puso ay nagdudugo. Ngunit ang kanyang mukha ay matatag. Hindi ko po kayo masisisi, sabi ni Stella. Ang kanyang boses ay malinaw. Ang mga balita ay tila nagpapakita na ako ay isang masamang tao. Ngunit gusto ko lang sabihin sa inyo, ang mga batang ito ay hindi mga anak ng isang mayaman na tao. Sila ay mga anghel na ipinadala sa akin ng Diyos. Ang mga reporters ay nananahimik. Hindi nila inaasahan ang ganitong sagot. Hindi ko po alam kung bakit sila kamukha ng lalaking yon, sabi ni Stella. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ngunit gusto ko lang sabihin sa inyo, sila ay mga anak ko. Sila ay ang aking pamilya at gagawin ko ang lahat para protektahan sila. Isang reporter ang nagtanong, pero ano po ang ginawa niyo noon? Bakit po kayo biglang nawala? Hindi sumagot si Stella. Ang mga alaala ng nakaraan ay bumalik. Ang mga maling akusasyon, ang mga panloloko. Umuwi na tayo, Mama, bulong ni Mia. Tumango si Stella at hinila niya ang mga bata pabalik sa loob ng bahay. Ngunit pagdating nila sa loob, naramdaman niya ang isang kamay na humahawak sa kanyang kamay. Mama, sabi ni Leo, huwag kang malungkot. Hindi ako malungkot, anak, sabi ni Stella. Ang kanyang boses ay punong-puno ng pagmamahal. Matatapang tayo, di ba? Opo, sabi ni Leo. Pero alam ko po kung sino ang gumawa nito. Nagulat si Stella. Anak, ano ang sinasabi mo? Siya po ang babaeng nakita ko sa TV, sabi ni Leo. Siya po si Vanessa. Napatulala si Stella. Imposible, anak. Hindi mo siya kilala. Mama, kilala ko po siya.
sabi ni Leo. Noon, nakatira po ako sa isang orphanage at narinig ko po ang mga matatanda na nag-uusap. Sinabi po nila na si Vanessa ang gumawa ng lahat. Nag-alinlangan si Stella. Ano ang ginawa niya, anak? Bumuntong hininga si Leo. Hindi ko po maalala ang lahat ng detalye, pero narinig ko po na siya po ang nag-utos sa mga matatanda na patayin ang mga magulang ko. Sinabi niya na kukunin niya ang lahat ng aming mana. Tumigil ang lahat. Ang mundo ni Stella ay gumuho sa isang iglap. Hindi niya inakala na ang mga bata ay may sariling mga sikreto. Bakit ka nagsasalita ngayon, anak? Tanong ni Stella. Mama, sabi ni Leo, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Gusto ko pong protektahan ka. Ayaw ko pong mangyari sa'yo ang nangyari sa mga magulang ko. Ang mga salita ni Leo ay nagpabalik sa kanya sa nakaraan. Ang sakit, ang galit, ang pag-asa. Ano ang gagawin natin ngayon, Mama? Tanong ni Mia. Tumahimik si Stella. Alam niya na ang mga batang ito ay hindi lamang mga inosenteng bata. Sila ay mga saksi. Huwag kang mag-alala, anak, sabi ni Stella. Gagawin ko ang lahat para protektahan ka. Pero sa kanyang puso, alam niya na ang laban ay nagsisimula pa lamang. At ang laban na ito ay hindi lamang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa katotohanan. Isang matandang babae ang kumuha ng isang litrato. At sa litrato, makikita ang isang bata na may matangos na ilong. Siya ang anak mo. Bulong niya sa sarili. Ang anak ni Julian. Ano ang gagawin natin ngayon, Mama? Tanong ni Leo. Tumahimik si Stella. Alam niya na ang mga batang ito ay hindi lamang mga inosenteng bata. Sila ay mga saksi. Huwag kang mag-alala, anak, sabi ni Stella. Gagawin ko ang lahat para protektahan ka. Pero sa kanyang puso, alam niya na ang laban ay nagsisimula pa lamang. At ang laban na ito ay hindi lamang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa katotohanan. Mama, sabi ni Leo, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Huwag ka nang matakot. Kasama mo po kami. Ako ang iyong saksi. Hindi na niya inisip ang mga balita. Ang kanyang isip ay nakatuon sa isang bagay, ang katotohanan. Hindi siya naniniwala na ang mga bata ay ang kanyang mga anak. Alam niya sa kanyang puso na hindi ito posible. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng iba. Nakatitig siya sa isang lumang litrato kung saan siya ay isang bata pa na may matangos na ilong at ang isang malaking ngiti. At sa tabi ng larawan, may isang malaking litrato ng 10 bata. Ang mga mata ni Leo, ang ilong ni Mia, ang labi ni Ben, ang lahat ay magkakatulad. Hindi ito posible, bulong niya sa sarili. Hindi ako makikita ng publiko sa ganito. Ang kanyang secretary, na nagngangalang Mr. Santos, ay dumating. Sir, ang media ay nagtatanong. Gusto nilang malaman ang tungkol sa mga bata. Sabihin mo sa kanila na hindi ko pa alam, sabi ni Julian. Huwag mong hayaang maabot nila ang mga bata. Ang kanyang mga mata ay nanatili sa mga larawan. Sir, mayroon kang isang pulong sa 30 minuto, sabi ni Mr. Santos. Cancel it, sabi ni Julian. Kailangan kong mag-isip. Umalis si Mr. Santos. Si Julian ay bumalik sa kanyang upuan. Isinara niya ang kanyang mga mata. Sinubukan niyang maalala ang lahat. Ang huling beses na nakita niya si Stella. Ang huling beses na nakita niya ang mga bata. Ang lahat ay parang isang panaginip. Ang mga bata ay kailangan ng isang pamilya. Bulong niya sa sarili. Kailangan kong maging matapang. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan niya ang isang matandang kaibigan, si Aling Tessie. Aling Tessie, meron akong isang tanong. Ano ito, anak? Tanong ni Aling Tessie. Mayroon akong isang kaibigan na nagtatanong tungkol sa isang orphanage na dating nasa lugar na ito, sabi ni Julian. Kilala mo ba? Tumahimik si Aling Tessie. Bakit mo tinatanong?
Ito ay para sa isang proyekto, sabi ni Julian. Hindi ko alam, sabi ni Aling Tessie. Ang mga orphanage ay nawala na. Ang mga bata ay nawala na. Sino ang nagpatakbo sa orphanage? Tanong ni Julian. Tumahimik si Aling Tessie. Huwag mong tanungin, bulong niya. May mga sikreto na hindi dapat malaman. Tumigil si Julian. Naramdaman niya ang isang lamig sa kanyang katawan. Alam niya na si Aling Tessie ay may alam. Aling Tessie, sabi ni Julian. Alam ko na may alam ka. Kailangan ko ang katotohanan. Bumuntong hininga si Aling Tessie. Anak, ang orphanage ay nagpatakbo ng isang proyekto para sa mga bata. Ngunit ang proyekto ay biglang nawala. At ang mga bata ay biglang nawala. Sino ang may-ari ng proyekto? Tanong ni Julian. Siya ay isang babae, sabi ni Aling Tessie. Isang sikat na mang-aawit. Si Vanessa. Napatulala si Julian. Ang kanyang puso ay parang tumigil. Hindi niya inakala na si Vanessa ang gumawa nito. Bakit? Tanong ni Julian. Ang mga bata ay mayaman, sabi ni Aling Tessie. Ang kanilang mga magulang ay namatay at si Vanessa ay kinuha ang kanilang mga pera. Naramdaman ni Julian ang isang galit sa kanyang katawan. At ang mga bata? Ang mga bata ay naglaho, sabi ni Aling Tessie. Walang nakakaalam kung saan sila. Tumigil si Julian. Naramdaman niya ang isang takot sa kanyang puso. Nalaman niya na ang mga bata ay hindi ang kanyang mga anak. Sila ay mga biktima. At si Stella ay ang kanilang tagapagligtas. Hindi siya nag-isip. Kinuha niya ang kanyang kotse at tumakbo sa isang lugar na hindi niya inakala na pupuntahan niya ulit. Ang bahay ni Stella. Ngunit ang bahay ay walang laman. Ang lahat ay nawala. Nagtataka si Julian kung saan sila. Ano ang gagawin ko? Bulong niya sa sarili. Paano ko sila matutulungan? Sa isang iglap, naramdaman niya ang isang pag-asa. Kailangan niyang hanapin si Stella. Kailangan niyang sabihin sa kanya ang katotohanan na ang kanyang pagkawala ay hindi isang aksidente. Ito ay isang plano. Ito ay isang plano na ginawa niya. Isang plano na ngayon ay handa siyang ipaglaban. Tumakbo siya sa kotse at tumawag sa kanyang secretary. Hanapin mo si Stella, sabi niya. Huwag mong sabihin sa media. Sir, meron akong isang balita, sabi ni Mr. Santos. Ano ito? Tanong ni Julian. Si Stella ay nakita sa isang maliit na bayan sa Laguna. Sabi ni Mr. Santos, nakatira siya sa isang maliit na bahay at ang mga bata ay kasama niya. Naramdaman ni Julian ang isang lunas sa kanyang katawan. Pumunta tayo, sabi ni Julian. Pagdating niya sa Laguna, nahanap niya ang bahay. Ito ay maliit ngunit malinis. Ang mga bata ay naglalaro sa labas. At si Stella ay nakaupo sa labas, nagbabasa ng isang libro. Stella, bulong niya. Naramdaman ni Stella ang presensya niya. Tumingin siya sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagdududa at galit. Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Stella. May kailangan akong sabihin sa'yo, sabi ni Julian. Hindi ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa katotohanan. Huminga si Stella ng malalim. Hindi mo pa rin siya kilala, Stella, sabi ni Julian. May isang bagay akong hindi naisip noon at ngayon ko lang naintindihan. Ang pagkawala mo, hindi lang aksidente. May mas malalim na dahilan. Nanginginig ang mga kamay ni Stella. Nakita niya ang isang matandang lalaki sa isang lumang litrato. Ang mukha ay puno ng galit at sakit. Hindi ko siya kilala, bulong niya sa sarili. Hindi ako makakaramdam ng galit para sa isang taong hindi ko kilala. Ngunit ang mga salita ni Julian ay nagpatuloy. Ang pagkawala mo, hindi lang aksidente. May mas malalim na dahilan. Naramdaman niya ang isang pamilyar na takot. 10 taon na siyang tumatakbo mula sa nakaraan. Ngayon, ang nakaraan ay humahabol sa kanya. Anong sinasabi mo? Tanong niya. Stella,
Sa panahon ng iyong sikat, meron akong isang kaibigan na nalaman na may isang tao na nagpaplano na sirain ka, sabi ni Julian. Ang taong iyon ay Vanessa. Napatulala si Stella. Imposible, bulong niya. Siya ay isang bata pa noon, ngunit siya ay mayaman, sabi ni Julian. Ang kanyang pamilya ay mayaman, at siya ay mayaman sa pamilya ng aking ama. Sa aking pamilya, siya ay parang isang kapatid. Nagsimulang magkwento si Julian tungkol sa isang orphanage na binili ni Vanessa, tungkol sa isang lumang file na nagpapakita na ang mga bata ay mayaman, tungkol sa isang kasunduan na ginawa ni Julian sa kanyang sarili. Naisip ko na kung nawala ka sa showbiz, maliligtas ka, sabi ni Julian. Hindi ko inakala na magiging ganoon ang kapalit. Ang pagkawala mo ay isang plano, Stella. Isang plano na ginawa ko. Ang mga salita ni Julian ay parang isang suntok sa tiyan ni Stella. Ang kanyang mundo ay nag-iba. Huwag kang mag-alala, sabi ni Julian. Tutulungan kita. Tutulungan ko ang mga bata. Tumahimik si Stella. Sa loob niya, isang digmaan ang nangyayari. Ang isang bahagi ay gustong maniwala sa kanya. Ang isa ay gustong tumakbo palayo. Bakit? Tanong ni Stella. Bakit mo ako tinulungan? Dahil alam ko kung ano ang nararamdaman mo, sabi ni Julian. Alam ko kung ano ang nararamdaman ng isang tao na walang pamilya. Alam ko kung ano ang nararamdaman ng isang tao na nag-iisa. Naramdaman ni Stella ang isang lunas sa kanyang puso. Ang kanyang pagdududa ay dahan-dahang nawawala. Sa mga sumunod na araw, si Julian ay nagpakita sa kanyang sarili sa isang bagong paraan. Sa halip na maging isang malamig na CEO, siya ay naging isang kaibigan. Naglalaro siya sa mga bata, nagpapatawa sa kanila at nag-aalaga sa kanila. Isang araw, si Stella ay nag-uusap sa telepono. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko, bulong niya. Ang mga balita ay sumisira sa akin. Huwag kang mag-alala, sabi ni Julian. Nasa likod mo ako. Naramdaman ni Stella ang isang pag-asa. Salamat, Julian. Ngunit sa gitna ng pag-asa, isang banta ang dumating. Isang lumang litrato ang dumating sa kanyang cellphone. Ito ay isang litrato ng kanya at Julian. Isang litrato na kuha noon. Ang mga mukha nila ay puno ng pag-ibig. Huwag kang magtiwala, sabi ng isang mensahe. Ang mga lumang alaala ay hindi dapat kalimutan. Nanginginig ang mga kamay ni Stella. Alam niya kung sino ang nagpadala ng mensahe. Si Vanessa. Hindi ko alam kung sino siya. Bulong niya sa sarili. Hindi ko siya kilala. Huwag kang mag-alala, sabi ng isang boses sa kanyang isip. Huwag kang mag-alala, Stella. Siya ay hindi ang Julia na kilala mo. Ngunit sa kanyang puso, alam niya na ang takot ay nasa loob niya. Anong gagawin ko? Bulong niya sa sarili. Huwag kang magtiwala sa kanya, sabi ng mensahe. Siya ay isang manloloko. Naramdaman ni Stella ang isang lamig sa kanyang katawan. Ang kanyang pagdududa ay bumalik. Ang kanyang takot ay bumalik. Huwag kang maniwala sa kanya, sabi ng isang boses sa kanyang isip. Siya ay nagsisinungaling. Isang tawag ang dumating, si Julian. Saan ka? Tanong ni Julian. Nasa bahay, sabi ni Stella. Bakit? Tanong ni Julian. Wala lang, bulong niya. May kailangan lang akong gawin. Huwag kang mag-alala, sabi ni Julian. Nasa likod mo ako. Naramdaman ni Stella ang isang sakit sa kanyang puso. Ang isang bahagi ay gustong maniwala sa kanya. Ang isa ay gustong tumakbo palayo. May isang bagay akong dapat gawin, sabi niya. Huwag kang mag-alala. Ano ito? Tanong ni Julian. Kailangan ko lang mag-isa, bulong niya. Tumahimik si Julian. Sige, tawagan mo ako kung kailangan mo ng tulong. Nanginginig ang mga kamay ni Stella. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Ang kanyang puso ay puno ng pagdududa at takot. Ano ang gagawin ko?
Bulong niya sa sarili. Huwag kang maniwala sa kanya. Sa kanyang marangyang opisina, si Vanessa Soriano ay nakaupo sa isang high-back chair na may isang baso ng red wine sa kanyang kamay. Ang kanyang mga mata ay nananatili sa isang malaking TV screen na nagpapakita ng isang video. Hindi ito isang ordinaryong video. Ito ay isang pekeng video. Sir, tapos na po ang lahat, sabi ng isang technician. Ang pekeng video ay handa na. Tumango si Vanessa. Ilagay mo sa lahat ng social media. Gusto kong makita ng lahat ng tao. Pero ma'am, sabi ng technician, hindi po ba ito masyadong delikado? Tumawa si Vanessa. Ano ang delikado? Ang katotohanan ay delikado. At ako ang may hawak ng katotohanan. Umalis ang technician. Si Vanessa ay tumingin sa labas ng bintana. Ang kanyang isip ay bumalik sa nakaraan. Ang alaala ng isang batang babae na nakatayo sa tabi ni Stella na may isang matamis na ngiti. Ang mga mata ni Julian ay nasa Stella, hindi sa kanya. Ang mga mata ni Julian ay puno ng pag-ibig. Hindi ko alam kung bakit, bulong ni Vanessa. Hindi ko alam kung bakit siya. Ako ang kanyang kapatid. Ako ang kanyang pamilya. Siya ay lumaki sa isang mundo ng pera at kapangyarihan. Ngunit ang kanyang puso ay puno ng isang puwang na hindi niya kayang punan. Siya ay may pamilya, bulong niya. At ako ay wala. Siya ay may pag-ibig, at ako ay wala. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang kanyang galit ay kumalat sa kanyang buong katawan. Hindi ko kayang tanggapin, sabi niya. Hindi ko kayang tanggapin na siya ay mas maganda kaysa sa akin. Hindi ko kayang tanggapin na siya ay mas sikat kaysa sa akin. Hindi ko kayang tanggapin na siya ay may Julian. Ang mga salita ni Julian ay bumalik sa kanyang isip. Ang pagkawala mo, hindi lang aksidente. May mas malalim na dahilan. Naramdaman niya ang isang galit. Anong alam mo? Bulong niya. Wala kang alam sa akin. Wala kang alam sa aking paghihirap. Tumawa si Vanessa. Gagawin ko ang lahat para sirain ka. Gagawin ko ang lahat para ibalik sa akin ang lahat ng kinuha mo. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tumawag sa kanyang mga kaibigan. Ihanda niyo ang lahat, sabi niya. Ang huling paghagupit ay handa na. Sa isang iglap, ang pekeng video ay kumalat sa social media. Ang mga tao ay nag-post ng mga komento, nag-share ng video at nag-viral. Ang mga bata ay gagamitin para sa pera, sabi ng isang komento. Siya ay isang manloloko, sabi ng isa pa. Ang mga tao ay naniniwala sa kanya. Si Vanessa ay nakatingin sa TV screen, ang kanyang ngiti ay masama. Wala kang laban sa akin, Stella, bulong niya. Ang laro ay tapos na. Panalo ako. Naramdaman niya ang isang lunas. Sa wakas, ang sakit sa kanyang puso ay nawawala. Ang lahat ng kanyang paghihirap, ang lahat ng kanyang pagdududa, ang lahat ng kanyang galit ay naglaho. Ako ang reyna, sabi niya, at ako ang may hawak ng trono. Sa isang iglap, ang mundo ay nagbago. Ang pekeng video ay nagdala ng isang bagong pag-atake sa pamilya ni Stella. Ang kanyang mga tagahanga ay bumalik sa kanya. Ang kanyang mga kaaway ay nag-aalala at ang media ay nag-uumpisa na sa isang bagong laro. Ang laro ay nagsimula na. Huwag kang mag-alala, bulong ni Vanessa. Ang lahat ay nasa plano. Ang mundo ni Julian de la Cruz ay parang isang gusali na gumuho sa isang iglap. Isang araw, siya ay isang matagumpay na at sa susunod na araw, siya ay isang kriminal sa mata ng publiko. Ang mga stock ng kanyang kumpanya ay bumagsak at ang kanyang pangalan ay nasa lahat ng balita. Ang lahat ay dahil sa isang video, isang pekeng video. Sir, ang mga tawag ay hindi tumitigil, sabi ng kanyang secretary. Ang mga investor ay nagrereklamo. Huwag mong sagutin, sabi ni Julian. Kailangan kong mag-isip.
Ang kanyang isip ay hindi nakatuon sa pera. Ang kanyang isip ay nakatuon sa isang babae na nagtago sa kanya sa loob ng 10 taon. Isang babae na sa tingin niya ay isang manloloko. Siya ay hindi ganoon. Bulong niya sa sarili. Hindi siya ganoon. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan niya si Stella. Ngunit walang sumasagot. Saan ka? Bulong niya. Naramdaman ni Julian ang isang malalim na sakit sa kanyang puso. Ang kanyang galit ay kumalat sa kanyang buong katawan. Vanessa, bulong niya, ikaw ang may gawa nito. Hindi siya nag-isip. Tumakbo siya sa kanyang kotse at pumunta sa isang lugar na alam niyang may sagot, ang kanyang lumang opisina. Sa kanyang lumang opisina, may isang lalagyan ng mga lumang dokumento. Ang mga dokumento ay tungkol sa kanyang pamilya, tungkol sa kanyang kumpanya, at tungkol sa isang orphanage. Ang orphanage na nawala na. Ang orphanage na pinamahalaan ni Vanessa. Huwag kang maniwala sa kanya, sabi ni Julian sa kanyang sarili. Ang lahat ay nasa plano. Hinahanap niya ang mga dokumento. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Sa isang iglap, natagpuan niya ang isang lumang dokumento. Ito ay isang kontrata. Isang kontrata sa pagitan ng kanyang pamilya at ng isang pamilya ng mga mayaman. Ang kontrata ay tungkol sa isang mana na dapat ay ibinigay sa mga bata. Ngunit ang mana ay nawala. Bakit? Bulong niya. Ang kanyang isip ay bumalik sa nakaraan. Ang kanyang pag-uusap kay Stella. Ang kanyang pag-uusap kay Vanessa. Naramdaman niya ang isang galit. Siya ang may gawa nito. Bulong niya. Tumawag siya sa kanyang kaibigan na nagtatrabaho sa isang pribadong investigator. Kailangan ko ng tulong, sabi ni Julian. Kailangan kong malaman kung ano ang ginawa ni Vanessa sa orphanage na ito. Sir, mayroon akong isang balita, sabi ng kanyang kaibigan. Ang orphanage ay nawala na. Ngunit may isang tao na nakatira doon noon. Siya ay isang bata pa. Sino siya? Tanong ni Julian. Siya ay si Leo, sabi ng kanyang kaibigan. Ang isa sa mga bata. Napatulala si Julian. Ang kanyang isip ay puno ng pagkabigla. Nasaan siya ngayon? Tanong ni Julian. Hindi ko alam, sabi ng kanyang kaibigan. Nawala na siya. Naramdaman ni Julian ang isang malalim na kalungkutan. Ang lahat ay nawala. Ang kanyang kumpanya, ang kanyang karangalan, ang kanyang mga anak, ang kanyang pag-ibig. Sa isang iglap, narinig niya ang isang tunog sa kanyang cellphone. Ito ay isang mensahe. Julian, sabi ng mensahe, hindi ka na ang Julian na kilala ko. Hindi mo na ako kilala. Ang mensahe ay mula kay Stella. Naramdaman niya ang isang sakit sa kanyang puso. Ang lahat ng kanyang paghihirap ay naglaho sa isang iglap. Ano ang gagawin ko? Bulong niya sa sarili. Nawala na siya. Tumakbo siya sa kanyang kotse. Ang kanyang puso ay puno ng sakit at kawalan ng pag-asa. Ang lahat ay nawala. Huwag kang mag-alala, sabi niya sa kanyang sarili. Gagawin ko ang lahat para mahanap ka. Gagawin ko ang lahat para protektahan ka. Sa isang iglap, nakita niya ang isang litrato. Isang litrato ni Stella. Isang litrato ng mga bata. Huwag kang malungkot, sabi niya. Gagawin ko ang lahat para sa'yo. Naramdaman niya ang isang luha na umaagos sa kanyang mata. Nasaan ka, Stella? Bulong niya. Nasaan ka? Ang lumang bahay ay parang isang bilangguan. Si Stella ay nakaupo sa isang lumang upuan. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon. Ang kanyang puso ay puno ng sakit at kawalan ng pag-asa. Mama, bulong ni Mia. Huwag kayong mag-alala, sabi ni Stella. Hindi tayo mahahanap. Ngunit sa kanyang puso, alam niya na ang pagtakas ay walang katapusan. Mama, may kailangan akong sabihin sa'yo, sabi ni Leo. Huwag kang matakot. Naramdaman ni Stella ang isang lamig sa kanyang katawan. Ano ito, anak? Siya po ay... Ang nanay ko po ay si...
Vanessa, bulong ni Leo. Napatulala si Stella. Imposible, bulong niya. Opo, sabi ni Leo. Sinabi po ng aking mga magulang na si Vanessa ay isang masamang tao. At ngayon, alam ko po na sila ay tama. Naramdaman ni Stella ang isang sakit sa kanyang puso. Ang kanyang pagdududa ay nawawala. Ang kanyang galit ay kumalat sa kanyang buong katawan. Anak, huwag kang matakot, sabi ni Stella. Gagawin ko ang lahat para protektahan ka. Ngunit sa kanyang puso, alam niya na ang mga bata ay mas matapang kaysa sa kanya. Mama, may kailangan akong ibigay sa'yo, sabi ni Mia. Kinuha ni Mia ang isang maliit na sobre. Sa loob, may isang lumang litrato. Isang litrato ni Stella at Julian. Sino siya? Tanong ni Stella. Bakit mo siya hawak? Hindi ko alam, sabi ni Mia. Nakita ko lang siya sa lumang bahay. At may isang bagay sa kanyang mga mata na nagsasabi sa akin na siya ay ang aking ama. Naramdaman ni Stella ang isang galit. Huwag kang magsalita ng ganoon, anak. Ang taong iyon ay hindi siya ang iyong ama. Pero mama, huwag. Sigaw ni Stella. Huwag na kayong magtanong. Tumahimik ang mga bata. Nanginginig ang mga kamay ni Stella. Sorry, mga anak. Bulong niya. Sorry. Naramdaman niya ang isang kamay na humahawak sa kanyang kamay. Ito ay si Leo. Mama, huwag kang mag-alala. Alam namin na masama siya. Pero may isang bagay na hindi mo alam. Ano ito? Tanong ni Stella. Ang mga bata ay nagplano ng isang malaking bagay, sabi ni Leo. Kailangan naming gawin ito para sa'yo. Anong gagawin ninyo? Tanong ni Stella. Magpapakita kami sa media, sabi ni Leo. At sasabihin namin ang lahat, ang katotohanan. Napatulala si Stella. Hindi kayo dapat gumawa ng ganito. Delikado. Pero mama, sabi ni Leo, ang mga tao ay kailangan malaman ng katotohanan. Ang mga tao ay kailangan malaman na hindi ka masamang tao. Naramdaman ni Stella ang isang luha na umaagos sa kanyang mata. Sorry, mga anak. Hindi ko kayo kayang protektahan. Mama, huwag kang mag-alala, sabi ni Leo. Kasama ka namin. Gagawin namin ito para sa'yo. Niyakap ni Stella ang mga bata. Ang kanyang puso ay puno ng pagmamahal. Sorry, bulong niya. Sorry sa lahat. Huwag kang mag-alala, Mama, sabi ni Mia. Gagawin namin ang lahat para sa'yo. Tumahimik si Stella. Ang kanyang isip ay puno ng pagdududa. Ang kanyang puso ay puno ng takot. Ngunit sa isang iglap, naramdaman niya ang isang pag-asa. Ang kanyang pag-asa ay nasa mga bata. Sa isang iglap, isang tawag ang dumating. Si Julian. Stella, nasaan ka? Tanong ni Julian. Kailangan kong magsalita sa'yo. Nahanap ko na ang katotohanan. Nanginginig ang mga kamay ni Stella. Huwag kang mag-alala, sabi ni Julian. Nasa likod mo ako. Naramdaman ni Stella ang isang lunas. Huwag kang mag-alala, Julian, sabi ni Stella. Hindi na kami nagtatago. Ang mga ilaw sa entablado ay sumisikat na parang mga bituin. Ang lahat ay nakasuot ng mga damit na panggala at ang mga mukha ay puno ng pag-asa. Ngunit ang puso ni Julian de la Cruz ay puno ng takot. Nasaan ka, Stella? Bulong niya sa sarili. Huwag kang gumawa ng isang maling hakbang. Ang kanyang isip ay puno ng isang bagay. Ang mga bata. Ang mga bata na nagplano ng isang malaking bagay. Ang mga bata na nagpakita ng katapangan na hindi niya nakita noon. Sir, narito po si Miss Vanessa Soriano, bulong ng kanyang sekretarya. Gusto po niya kayong makausap. Tumingin si Julian kay Vanessa. Nakita niya ang isang nangangiti sa kanyang mukha. Isang nangiti na puno ng pagmamalaki at kasamaan. Huwag mong sagutin, bulong ni Julian.
Huwag mong hayaang maabot niya ako. Ang kanyang mga mata ay nanatili sa entablado. Ang kanyang puso ay puno ng takot. Nasaan ka, Stella? Bulong niya sa sarili. Huwag kang gumawa ng isang maling hakbang. Sa isang iglap, ang musika ay tumigil. Ang mga ilaw ay bumaba. Ang lahat ay nananahimik. Ano ang nangyayari? Bulong ng isang reporter. Sa gitna ng entablado, may isang maliit na bata na nakatayo. Siya ay si Leo. Ang kanyang mga mata ay puno ng katapangan. Sa tabi niya, may 9 na iba pang mga bata. Sila ay nakasuot ng mga simpleng damit. Ang mga mukha nila ay puno ng pag-asa. Ang mga tao ay nagsimulang magtawanan. Sino ang mga bata na ito? Bulong ng isang tao. Sila ba ay ang mga anak ni Julian? Tanong ng isa pa. Ang tawa ay lumala. Ngunit si Leo ay hindi natakot. Hindi kami ang mga anak ni Julian, sabi ni Leo. Ang kanyang boses ay malakas. Kami ay ang mga saksi. Ang mga tao ay nananahimik. Saksi? Tanong ng isang tao. Saksi ng ano? Ang mga bata ay nagsimulang kumanta. Ang kanilang boses ay malambot, ngunit puno ng lakas. Ang pera ay hindi lahat, sabi ni Leo. Ang pera ay hindi kayang bilhin ang katotohanan. Ang mga salita ay tumama sa puso ng mga tao. Ang mga mata ni Julian ay puno ng luha. Naramdaman niya ang isang sakit sa kanyang puso. Hindi ko alam, bulong niya. Hindi ko alam na siya ay may ganoong lakas. Narinig niya ang boses ng isang batang babae. Si Mia. Ang mga lumang alaala ay hindi dapat kalimutan, sabi ni Mia. Ang mga sikreto ay hindi dapat itago. Ang mga tao ay nananahimik. Ang mga mata ni Julian ay puno ng luha. Naramdaman niya ang isang sakit sa kanyang puso. Ang mga mata ni Julian ay puno ng luha. Huwag kang gumawa ng isang maling hakbang, bulong niya. Ang bawat salita ng kanta ay parang isang suntok sa tiyan ni Vanessa. Sino ang mga bata na ito? Bulong ni Vanessa sa kanyang sekretarya. Sino ang nagturo sa kanila ng mga kantang ito? Ang kanyang sekretarya ay nananahimik. Naramdaman niya ang isang takot sa kanyang puso. Huwag kang matakot, bulong niya. Ang lahat ay nasa plano. Ang mga bata ay nagpatuloy sa pag-awit. Ang kanilang boses ay puno ng lakas at katapangan. Ang mga biktima ay hindi dapat kalimutan, sabi ni Leo. Ang mga biktima ay dapat na magsalita. Anging mga tao ay nananahimik. Sa isang iglap, isang malaking ingay ang narinig. Ang mga ilaw ay biglang namatay. Ang lahat ay puno ng dilim. Ano ang nangyayari? Bulong ni Julian. Sa isang iglap, ang isang malaking screen ay bumukas at ang isang malaking mensahe ay lumabas. May hihigit pa sa inyong akala. Ang dilim ay parang isang matamis na kanta sa tenga ni Vanessa. Sa kanyang isip, siya ay ang lahat ay nasa plano. Ang mga bata ay hindi makapagsasalita. Ang mga tao ay maniniwala sa kanya. Masyado silang maingat, bulong niya sa sarili. Ang mga tanga ay hindi dapat manalo. Ngunit sa gitna ng dilim, isang maliit na ilaw ang bumukas, isang maliit na screen, at doon nakita niya si Mia, ang pinakamaliit sa mga bata. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-asa. Ano ang ginagawa mo? Bulong niya. Nagsimulang kumanta si Mia. Ang kanyang boses ay malambot, ngunit puno ng lakas. Ang mga lumang alaala ay hindi dapat kalimutan, sabi ni Mia. Ang mga sikreto ay hindi dapat itago. Ang mga salita ay parang mga kutsilyo na tumama sa puso ni Vanessa. Sino ang nagturo sa kanya nito? Bulong niya. Ang mga mata ni Julian at Stella ay nasa kanya. Ang kanilang mga mukha ay puno ng galit at sakit. Hindi ko alam kung ano ang ginagawa niya. Bulong niya sa sarili. Hindi ako natatakot. Ngunit ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang kanta ni Mia ay nagpatuloy. Ang pagmamahal
ay hindi dapat gamitin para sa pera. Ang pagmamahal ay hindi dapat gamitin para sa kapangyarihan. Ang mga salita ay parang isang suntok sa tiyanan ni Vanessa. Hindi, bulong niya. Hindi ito totoo. Ngunit ang mga tao ay naniniwala. Ang mga mata nila ay puno ng pagdududa. Ang kanta ni Mia ay nagpatuloy. Ang mga biktima ay hindi dapat kalimutan. Ang mga biktima ay dapat na magsalita. Naramdaman niya ang isang lamig sa kanyang katawan. Hindi, bulong niya. Hindi ito totoo. Ngunit ang kanyang isip ay puno ng alaala. Ang alaala ng isang lumang bahay. Ang alaala ng isang lumang orphanage. Ang alaala ng isang lumang plano. Hindi ko kayang tanggapin, bulong niya. Hindi ako maniniwala. Ngunit ang kanta ay nagpatuloy. Ang mga bata ay mayaman. Ang kanilang mga magulang ay namatay. At may isang tao na kumuha ng kanilang mana. Ang mga mata ni Julian at Stella ay puno ng luha. Naramdaman nila ang isang sakit sa kanilang puso. Hindi, bulong ni Julian. Hindi ito totoo. Ngunit ang mga mata ni Vanessa ay puno ng takot. Ang kanta ni Mia ay nagpatuloy. Ang mga bata ay naglaho. Ngunit ang mga bata ay bumalik. Ang mga mata ni Julian ay puno ng pag-asa. Ang mga bata ay mga saksi, sabi ni Mia. Ang mga bata ay ang mga saksi ng katotohanan. Naramdaman ni Vanessa ang isang sakit sa kanyang puso. Hindi, bulong niya. Hindi ko kayang tanggapin. Ang mga mata ni Vanessa ay puno ng luha. Sorry, bulong niya. Sorry sa lahat. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Huwag kang matakot, sabi ni Julian. Nasa likod mo ako. Ngunit si Vanessa ay hindi natakot. Ang kanyang puso ay puno ng sakit at kawalan ng pag-asa. Julian, bulong niya. Sorry. Naramdaman ni Stella ang isang sakit sa kanyang puso. Huwag kang mag-alala, sabi ni Stella. Gagawin ko ang lahat para sa'yo. Niyakap ni Julian si Stella. Ang kanyang puso ay puno ng pagmamahal. Ang lahat ay tumigil. Tumigil ang lahat. Tumigil ang mundo. Sa isang iglap, si Vanessa ay bumagsak sa entablado. Ang huling pagbagsak ni Vanessa Soriano ay nag-iwan ng isang malaking bakas. Ang mga reporters ay nag-unahan. Ang mga kamera ay kumikislap. Ang lahat ay puno ng galit, pagdududa, at pagkalito. Ang mga bata ay hindi dapat gamitin sa ganito, sabi ng isang komento sa social media. Ang lahat ay puno ng kasinungalingan, sabi ng isa pa. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang maliit na tinig ang narinig. Si Leo. Huwag kang matakot, bulong niya. Ang katotohanan ay laging mananalo. Sa isang iglap, isang press conference ang inorganisa. Si Julian ay nakatayo sa harap ng media. Ang kanyang mukha ay puno ng sakit, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Ang mga bata ay hindi ang aking mga anak, sabi ni Julian. Ang kanyang boses ay malakas at malinaw. Sila ay ang mga saksi. Sila ay ang mga biktima ng isang masamang tao. At ako ay nagkasala. Ang lahat ay nananahimik. Para sa akin, ang pera ay ang lahat, sabi ni Julian. Para sa akin ang kapangyarihan ay ang lahat. Ngunit ngayon, alam ko na ang katotohanan. Ang pagmamahal ay ang lahat. At ang katapangan. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Stella, bulong niya. Ang kanyang tinig ay puno ng sakit. Patawad. Patawad sa lahat ng ginawa ko. Patawad sa lahat ng sakit na idinulot ko sa iyo. Patawad sa lahat ng kasinungalingan. Ang mga luha ni Stella ay umaagos. Ang kanyang puso ay puno ng sakit at lunas. Hindi ko alam, bulong niya. Hindi ko alam na kaya mo. Ang mga luha ni Stella ay umaagos. Ang kanyang puso ay puno ng sakit at lunas. Hindi ko inakala na magiging ganito ang lahat, sabi ni Julian. Ngunit ngayon, alam ko na ang katotohanan.
Alam ko na ang lahat ay may dahilan. Ang mga tao ay nananahimik. Gusto kong gamitin ang aking posisyon upang tumulong sa mga ulila at mga biktima. Sabi ni Julian, gusto kong gamitin ang aking pera upang magbigay ng pag-asa. Gusto kong gamitin ang aking buhay upang maging isang mabuting tao. Ang mga salita ay tumama sa puso ng mga tao. Ang kanilang pagdududa ay dahan-dahang nawawala. Sa isang iglap, si Stella ay naglakad sa harap ng kamera. Ang kanyang muka ay puno ng pagmamahal. Ang mga bata ay hindi mga produkto. Sabi ni Stella, ang kanyang boses ay malakas. Sila ay mga anghel. Sila ay ang mga saksi. At sa wakas, sila ay ang aming pamilya. Niyakap ni Julian si Stella. Ang kanyang puso ay puno ng lunas. Salamat, bulong niya. Salamat sa lahat. Ang lahat ay nagpalakpakan. Ang mga bata ay tumakbo sa kanilang mga braso. Niyakap nila ang kanilang mga magulang. Ang lahat ay puno ng pagmamahal at lunas. Ang huling eksena ay nagpakita ng isang pamilya. Si Stella, si Julian, at ang 10 bata. Sila ay nakatayo sa harap ng isang malaking bahay. Ang bahay ay puno ng mga ilaw. Ang bahay ay puno ng pagmamahal. Tingnan mo, Mama, bulong ni Mia. Ang lahat ay nasa plano. Opo, sabi ni Stella. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ang lahat ay nasa plano. Niyakap ni Julian si Stella. Salamat, bulong niya. Salamat sa lahat. Hindi, sabi ni Stella. Hindi mo dapat sabihin sa akin na salamat. Dapat mong sabihin sa mga bata. Tumawa si Julian. Tama ka. Ang lahat ay tumigil. Tumigil ang lahat. Ang lahat ay nasa dulo. At dito nagtatapos ang kwento ni Stella, Julian, at ang 10 saksi ng pag-ibig. Ang kanilang paglalakbay ay isang patunay na ang pag-ibig ay laging mananalo sa huli. Maraming salamat sa inyong paglalakbay na ito kasama namin. Isang malaking karangalan ang makasama kayo sa bawat pagtawa at luha, sa bawat pagsubok at tagumpay nina Stella, Julian, at lalo na ng mga batang nagbigay liwanag sa kanilang mundo. Ang pagsulat ng kwentong ito ay isang personal na paglalakbay para sa akin. Sa bawat salita, sa bawat kabanata, naramdaman ko ang bigat ng nakaraan, ang sakit ng pagdududa, at ang liwanag ng pag-asa. Sa kanilang kwento, nais kong ipaalala sa atin na ang pag-ibig ay hindi lang tungkol sa 2 tao, kundi sa pagtanggap, sa pagpapatawad, at sa pagbuo ng isang pamilya, anuman ang pagsubok. Ang bawat isa sa atin ay may kakayahang maging isang saksi ng katotohanan, ng pag-asa, at ng pag-ibig na nagbibigay buhay. Sana, matapos ang paglalakbay na ito, ay manatili sa inyong puso ang mensahe ng kwento, na sa kabila ng lahat ng dilim, mayroong laging liwanag na naghihintay, at na ang tunay na lakas ay matatagpuan hindi sa kayamanan o kapangyarihan, kundi sa pag-asa at pagmamahal. Kung meron kayong anumang saloobin o kwentong ibabahagi, huwag mag-atubiling mag-iwan ng inyong mga komento. Nais kong marinig ang inyong mga tinig dahil tulad ng mga tauhan sa kwentong ito, bawat isa sa inyo ay may mahalagang papel sa paglalakbay. Hanggang sa muli nating pagkikita sa ating mga pangarap. Kilig bawat sandali.